protesta. Matagal ng issue yan ng mga DDS na adik si PBBM, bangag, hindi yan kinukumpirma ni Aimee. Matagal na yan, paulit-ulit ang mga DDS niyan, pero ngayon lang kinumpirma ni Aimee Marcos. So ang inaasahan nila sa confirmation na yun ni Aimee ay magiging parang pasabog na matindi, puputok, lalabas ang galit ng taong bayan. Pati military, pwedeng ma-impluensyahan. Parang ganun yung Kaya lang, bakit? Alam nyo kung anong pinaka-problema? Si Aimee mismo ang may problema. Si Aimee mismo ang may problema. Bakit si Aimee mismo ang problema? Unang-una, mga kabunyog, mga kababayan, sabi niya, mula pa pagkabata, problema na yan ang kanilang pamilya. Bata pa si PBBM, binata, hanggang sa magkaasawa. Matagal na daw nilang problema yan, na seryosong problema yan sa pamilya nila. Ayun pala, ang tagal na yan, tapos ngayon, sa kanya lang marirealize yan na ilantad yan sa taong bayan. Paano ka papaniwalaan ngayon? Kumbaga si Aimee mismo yung problema, yung nagsabi niyan, mabuti sa kumbaga, kaya mo sinabi yan, kaya mo nilantad yan, mayroon ka ng interest Kumbaga, sira na. Ang mensahero yung may problema, yung nagsalita mismo, yung nagsabi mismo. Kaya yun ang doon, yun ang problema diyan sa yan. Kaya walang masyadong epekto Yung epekto na inaasahan nila hindi nangyari. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kita nyo, ngayon may nakita ba kayong parang ngayon? Pagputok ng galit ng taong bayan? Yan sana yung mga mga expose na inaasahan nila na ito na. Ito yung magpapatindi ng galit ng taong bayan. Yun nga. Kaya lang ang problema si Aimee mismo. Saka napaka sabi nga ni Senador Ping Lacson, napaka-un-Filipino. Hindi natin ugali yung ganyan sa Pilipino na kapamilya mo, lalo pat kapatid mo ay ganyan ang ganyan yung gagawin mo. Kumbaga hindi sa Pilipino yan. Kaya sa halip na magalit ang taong bayan kay PBBM, hindi naman tayo nag-oobserba lang. Naobserbahan ko, hindi naman nakakreate ng galit Hindi naman nakakreate ng galit. Yung ine-expect na galit yung ine-expect na galit, wala. Yung ine-expect mo na nila siguro ng mga DDS na ito na yon. Kasi nung isang araw, ang pasabog nila yung kay Saldico. Yung kay Saldico, mintis din. Bakit na naman mintis? Ganun din. Yung sinabi ko, bakit may problema yung kay Saldico? Isasabihin mo na ganito ang insertions ng Pangulo, dinala ko sa kanya at kay Martin Romualdez ang mga kickbacks nila, yung mga kickbacks mula sa mga projects na isiningit ng presidente, ininstruksyon sa kanya pero ang problema, sabi ni Saldico, pero wala akong natanggap kahit piso Wala akong nakuha doon. Talagang dumaan lang sa akin. Kulang talaga ang nagdala. Sinong maniniwala sa iyo doon? Sinong maniniwala sa iyo? Yan ang problema dito sa mga itong mga inaasahan ng mga DDS na magpapaputok ng galit ng taong bayan. Parang ganito. Si Aimee Marcos, kung mabuti ang kanyang pagkatao, tapos sa kanya yan na siya ang naghayag niyan, ang papaniwalaan siguro ng taong bayan. Pero katulad niyan, ang tagal-tagal niya na yan pala na alam. Ano pa daw? Bata pa si PBBM, nagbinata hanggang mag-asawa. Tapos, nakiusap pa daw siya kay
Duterte noon na wag namang isama si PBBM sa mga target ng administrasyon. Tapos ang dami pang mga sinabi ni Amy Marcos doon sa ano niya. Maghapon na daw na nagdodroga, buong pamilya na daw, pati si Lisa Araneta, pati si Sandro Marcos, hanggang sa pati yung anak niya, mga anak niya daw, ini-impluwensya na. Kumbaga, yung ganyan pala kalala, ang kaso ni PBBM, ay bakit noon? Bakit ngayon lang? Tinaon pa sa rally ng INC, doon pa, kung saan ang purpose ay mag-create ng destabilisasyon. Di ba? Kumbaga, yun ang problema eh. Kaya wala Yung inaasahan nila na puputok, parang pasabog, parang kwitis na nagmintis. Wala. Ngayon, may nagrarally doon sa EDSA Shrine, yung mga nagalit, sila Eric Celis. Ilan lang ba yun? 100 yata yun. Kanina nakikita ko 50. Ngayon nadagdagan baka 150. Samantalang ito ang inaasahan nila diyan, yung third day ngayon, yung pangatlong araw ng protesta ay milyon na ang tao dapat sa EDSA. Kaya ito, kumbaga hindi pero nung panahon sana na nagsisimula pa lang yan, tapos hindi pa mainit ang sitwasyon, kumbaga linabas na yan ni Amy, sinang-ayunan niya na totoo yan, ngayon wala na eh. Suspect. Suspect, ibig sabihin, kahina-hinala na ang yung intention. Kumbaga malinaw ang intention mo, politika eh. So wala na, paano ka papaniwalaan? Kaya ang may problema talaga dyan, si Amy mismo. Hindi ka panipaniwala. Parang katulad din kay Saldico. Gusto niyang paniwalaan siya na totoo yung sinabi niya. Pero ang sabi niya, wala siya. Hindi siya involved diyan, wala siyang pakinabang, wala siyang kinita. Yung kickback ay buo-buong binigay kay Martin Romualdez at kay PBB. Ano ba 'yun? Paano ka Kaya wala. 'Yun ang mga mahirap dito. Yun ang mga mahirap dito sa mga lumalabas na ito na ng mga DDS. Ito yung mga gusto nilang mag-create ng pagsabog ng sitwasyon, pagkulo ng dugo ng taong bayan. Si Saldico sa si Amy Marcos. Mga matitindi sana yung sinasabi nila, katulad nung kay Saldico, matindi. Itong kay Amy, matindi rin to. Itong mga expose nila na to, itong mga binubunyag nila. Kaya lang yun na nga, ano mo ba paniwalaan? Si Saldico, hindi daw siya kumuha kahit kunti, kahit piso, wala. Wala siyang tinanggap, hindi siya nanginabang. Lokohan na yan. Ito na naman si Amy. Sabi niya mula pagkabata, ganyan na si PBBM. O bakit ngayon lang? Paano ka ngayon papaniwalaan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.